Hello, good day everyone. Welcome to my YouTube channel, Pinoy Mavericks. My name is G2 and right now napaka-importante ng subject natin ngayon because this is something about their kids' future. Alaman natin kung bakit nga ba nagiging honor student. Let's all welcome Mika. Hello everyone. Mika, kamusta naman? Ayos lang po. Yun. Okay pa. Okay. So, kamusta naman ang school mo ngayon? Hindi pa po busy and not hectic at all. So, masaya pa ang buhay. Bakit nga ba nagiging honor student? Oh, interesting question. Actually, para sa akin po, it's not a parang goal na you will achieve overnight. And it's about a progress and development po na ginagawa ng isang tao. That you nakikita mo sa surroundings, gano'n. Then, it is also this goal na you find on yourself na I want to become like this, and to do that you have to discover na you have to start on achieving, and by becoming an honor student you will find yourself na this is the start of the path that I want to take on the future. Yun po. Okay, are you an honor student from kinder up to present? Actually hindi po, and nung panahon ko po, hindi po ako nag-kinder. Diretso lang po ako sa grade 1. Kasi that time, pwede ka pong mag-diretso or mag-excel agad sa grade 1 when you know how to read or write. So, yun po, nung tinest po ako, pwede po ako, kaya po nag-excel ako ng grade 1 agad. And then after that, hindi na po ako nag-proceed ng kinder or kinder 1 or kinder 2 kasi may ganun po tayo, hindi ba? Yeah. And then after that po, parang since grade 1, hindi talaga ako interested in studying. Wala akong interest sa pag-aaral, gano'n. So, my favorite subject that time is recess. Yung mga classmates na nagbebenta po, gusto ko yun na ako yung nagbebenta sa classmates ko. Okay, ako interest na mag-aaral katulad nila. Doon. And not until I was in my grade 4 that I excel on studying. Parang yun, nagkaroon ako ng parang good environment that time, good people na parang, I have to achieve this goal like them. I saw that in achieving those dreams and goals that they have, kasi parang sabi ko, ano yung dreams ko? Ano yung goals ko like them? Bakit may ganun sila tas ako wala? And then sabi ko, I think this is the starting point na parang, I like to become like this. I want to be a lawyer when I was a child. I know what I want when I was a child. I want to be a lawyer. But sabi ko, paano ko mapupunta sa ganung point if I don't start right here. I don't start while I was young, di ba? Parang, paano ko mapupunta dun sa path na gusto ko kung hindi ako nagsisimula ngayon pa lang? So, dun po. And until now, nag-work on. Okay, so, ano yung mga nangyari sa buhay mo nung nagsimula ka maging honor student? I mean, may mga nabago ba sa teacher, sa environment? I think yung good environment is really a plus point sa pag-aaral ng estudyante. When you have a good environment, a good people that will guide you, that will surround you, parang doon ka ganito pala yung dapat na meron ako. Ganito pala yung dapat yung gawin ko. Ganun po. So, yun. Okay, can you describe as Mika, ano yung magandang environment? Okay. So, kung itatahal po kasi natin kung paano maging honor student, one of the thing that I always find is the good people. Kasi kahit anong determinado mo, kahit ganong persistence mo, kung yung people na surrounded ka, yung friends na meron ka, is hindi ganun. Parang they will, mahata ka nila into things na, iba yung gusto nila. So, ito yung pupuntahan mo. So, kung meron kang tao na parang pare-pares kayo ng gusto mangyari, pare-pares kayo na into studying, pare-pares kayo ng goals, parang maano ka na, okay, I am on the right people. Parang ito yung mga people na makakatulong sa akin. Tapos, magiging masaya ako kasi pare-pares kami ng track, pare-pares kami ng gusto gawin. Gano'n. Okay. So, meaning to say, malaking parang part yung mga magiging barkada mo sa isang school. Yes po. That's really a plus point kung meron kang mag-ayos na barkada po.
What about sa teacher naman, Mika? Ano yung sa tingin mo nakakapag pa pursige pa sa'yo mag-aral? When it comes to professor or teachers po, maganda din kung magaling sila magturo. Like yung ano, syempre parang maboboring na tayo kung hindi naman sila magaling magturo. Pero pag ano talaga, yung way of teaching nila is something na makaka-relate tayo or something na very easy for us to connect with. Parang it's something na hindi tayo kaantuking makinig, ganon. Gusto na, very interested tayo every time na magtuturo sila. Ganun po yung hinahanap ko sa professor. Pero hindi naman po laging ganun yung sistema. Yeah. So, we also have to be self-aware na hindi ito yung environment na ini-imagine natin every time. So, working hard on ourselves is also a ano ba yung parang style ng teacher na hinahanap mo? Oh, so, my favorite akong prof this SEM na parang naging prof siya 2 times. And time, bumagsak ako sa finals niya. Like, I got 2. Naka-dos ako sa kanya. Pero dahil gustong-gusto ko siyang prof, maayos naman yung parang grade. Pero dahil nga parang sa akin, oh my God, naka 2 points ako sa favorite prof ko to. Nung naging ko siya sa time, I did my best na parang, I like yung teaching niya, I like the topic. Sabi talaga, ang kong galingan. Kasi ang prof, parang, he come up with this idea na pag nagbigay siya ng example is, he really gave an example that is relate. Nagbibigay siya ng example na family, gano'n, parang, hindi ka mahirapang i-copy yung life and then yung kanyang topic. So, parang sabi ko, I don't want to fail on the subject dahil ang galing niya. So, parang nakahihiyan sa akin yun. Na parang ang galing na ng prof na to, tapos bumagsak pa ako. So, the second time na naging prof ko siya, I really did my best. And yung relief and yung parang, yung excitement nung na-receive ko yung comment niya dun sa final project ko na, I like how you point it out. I love your work. I love your answer. Umiyak po talaga ako that time. Na parang, oh my God, it worked. Na parang working hard is really a passionate. Kaya po natin kahit anong gawin natin. Basta bigyan natin ng passion, bigyan po natin ng excitement ang lahat. Ano pa yung nakakapag-pursue ng excellence sa pag-aaral mo? I think one last thing that I can give is you have to have this drive, this interest, or the challenge na nahahanap mo sa isang topic or nahahanap mo sa isang ano. Halimbawa, for me, like I said, I want to be a lawyer someday if the destiny will let me. Pero yun, I will fight that destiny. So, kung papayagan ko ng gusto ko maging lawyer and you have to find na yung gusto mo is nandun yung interest mo. Kasi ang hirap tama yung sasabi na ang hirap mag-aral if you don't have that interest on that part. Kasi parang ang hirap gumising sa morning na, oh my God, papasok na naman ako para pakinggan ng statistic. Parang ganun po. Parang wala kang motivation to wake up every day. So you have to have this challenge on your, kahit challenge lang. Ay, nasa-challenge ako dito kaya papasok ako. That thing po, kailangan po natin yun sa buhay. Of all of the professions na available, Mika, bakit lawyer ang gusto mo maging? When I was a child, parang nakwento sa akin ng parents ko na they meet this kind of lawyer na very, ano ba tawag doon? Hindi, basta very siya, ganon. Mayaman? Very Apo, hindi po siya hindi siya natulong. Parang kailangan nila ng help that time and he needs a larger money for that kind of thing. So parang, ganun ba talaga nag-work yung sistema? And sabi ko, parang ang ganda ng lawyer, pero bakit, ang ganda nung, I like the topic about law. Kasi diba, it's about our human rights. Kung magano ko human rights, ganun po. So bakit may mga ganung tao na hindi nakikita yung importance ng, as a lawyer, as a person, you have this profession, you have the power to at least make the system good. Make this world a better place. Pero why some people have this kind of attitude na porket nagkaroon sila ng hindi nila kayang tumulong and pinagkakakitaan pa nila yung mga tao na dapat tulungan.
Yun po. So, I want to become a better person na makakaalis yung ganong sistema sa kanya. Yun Wow. po. Napakaganda naman ng explanation mo about being a lawyer, Mika. Grabe, ang galing ang galing. As early as now, nararamdaman ko na yung parang atake mo someday pag naging abogado ka na. Ang galing. Oh, for me. Really nice. So, Mika, what about your, by the way, Mika, so itong mga questions na to, galing to sa mga ibang magulang na viewers natin. Sabi nila dito, what are some of the key study habits and techniques, okay, para ma-maintain mo yung academic excellence mo? So, nagbigay tayo kanina ng tips yun. When it comes to study techniques, siguro, may kanya-kanya kasi tayong I think you have to find this techniques that fits for you. Kasi if I will say this kind of techniques, halimbawa, what works for me is Feynman techniques pag nag-study ako, and blurting techniques sometimes. Pero hindi siya nag-work for some. When we say Feynman techniques, it's like, these topics I need to teach it to myself or the person that is grade school or elementary school. Ituturo ko sa niya in a way na parang maiintindihan niya. Ganon. Ganon po yung parang study techniques ko. Kailangan ko siyang ituro sa ibang tao. Pag blurting techniques naman, I have to write down what I remember in study ko, but it doesn't always works for me. So, Feynman is number 1 and always works for me. And number 2 is yung color coding. I like highlighting po kasi pag nag-highlight ako. So, yun yung naalala ko lagi. So, if it works for you, i-try nyo po. Pero kasi yung may mga some people talaga na kailangan yung alamin kung ano yung nag-work sa inyo. Kasi yung mga techniques na to, hindi naman nag-work siya para sa dati. So, halimbawa, i-try nyo yung audio kung mas naiintindihan pag naririnig nyo po or nakikita nyo, gusto nyo po ng tahimik or mas gusto nyo ng maingay, you have to find it by yourself. Kasi parang may mga technique na po tayo makikita sa internet, like yung flashcard, gano'n, makaka-help po yun. Pero you have to find it by yourself. And a great surroundings po. So, ibig sabihin, depende sa tao kung anong technique or method yung mag-work sa kanya. Opo, kailangan po talaga nila i-try. So, kung ano yung bagay. So, parang kailangan nilang subukan lahat ng technique para lang malaman nila kung what would fit at what would work. Opo. Kasi, ayun, kung hindi mo malalaman kung ano yung technique, mahihirapan ka eh. Kasi kung magta-try ka ng ganito, tapos pag nandun ka na sa mismo, magta-test ka na or you will present, tapos biglang na hindi pala nag-work sa'yo, parang hindi para sa akin to. Malalaman mo po yun kahit po hindi ka yung nasa action nasa mismong presentation. Halimbawa lang po mag-review ka. And then you review after that, as someone na magtatanong sa'yo. And then kung hindi mo naaalala, that mean na hindi po bagay yung technique na ginamit mo. So you have to use other technique. Oh. Ganun po. So sa akin po, may kapatid akong bata. So ang ginagawa ko po, tanungin mo ako nito. And ayun po, pag naalala ko, I get it. This works for me. So Feynman po yung nag-work sa akin. Meron ka bang tinitake or ginagawa para mas maging sharp yung memory mo? I like, hindi po ako masyadong naglalaro ng games. Yeah, hindi ako mahilig sa mga games eh. Kasi mabilis po ako maboringan, lalo na kung mabilis ko maalala yung games, kung paano nag-work. So, naghahanap ako ng games na parang matcha-challenge ako na laruin. Ganun. Pero wala po akong mahanap na yun. Kaya ang ginagawa ko, more on nagbabasa lang ako eh. Kasi pag nagbabasa ako, minsan po nakakabisado ko yung lines, nakakabisado ko yung mismong halimbawa sa page na to, ito yung nangyari. So parang gano'n, parang you challenge yourself na read something, reading something is really important kasi malalaman mo dun yung mga topics, important topics, mga gano'n. And then it also sharps your memory. Kasi pag nagbasa ka, ito yung nangyari dito. Ganun po. So, I don't think, may mga naglalaro po, gusto nila yung Sudoku. Some of my friends, ganun po sila mag-me time. Nagsusudoku sila sa gilid. Ay, ang hirap naman ng mo. Sudoku? Mahirap. Nagsusudoku po sila.
Parang it's a puzzle thing right now with the touch of mathematics. Opo, yung ganun po yung trip nila sa buhay. So, yung ganong parang pastime, mag-sudoku, it will, do you think it helps a lot sa pagiging sharp nung utak ng mga bata? Kasi naano ka rin, nakaka-focus ka eh. Ginawa ko po yung grade, grade 11. Pero yun, sabi ko nga pag hindi po ako masyado na-challenge, minsan hindi ko siya ginagawa ng continuous. So, nung nagsudoku dati, nasagutan ko siya kaya parang I stop din. Look, ang bilis. So, hindi ko po siya parang tinuloy-tuloy. Kasi pag nasagutan mo siya, ang mangyayari, titingin ka na sa iba kung tapos na sila. Tapos, ayun. Pag tapos, yung parang ganun pala, ang bilis. Parang yung focus mo, mabilis yung span ng focus ko doon. So, parang hindi na ako pa. Grabe, ang lakas naman ng mo, ng capacity ng ng memory mo, Mika. So Mika, ano pa ba yung mga pastime or mga hobbies or habits na sa tingin mo nakakatalino pa? I don't know if it's worth it, pero sa akin po, number 1, nagpe-painting ako. Kapag halimbawa I review this ngayong araw. I-review ko to. After that, kailangan ko ng time para i-absorb yun. So what I do, kailangan hindi ako humarap sa mga letters. Hindi ako humarap sa mga things na parang mapupunta doon yung attention ko. So what I do is, I do painting. Gusto ko na nag-aaral ng painting. Nagpe-paint ako sometimes. Tapos parang through that, na-absorb ko yung pinag-aralan ko kanina. Habang nagpe-painting ako. Tapos tinatanong ko, binabanggit yung pinag-aralan ko na, ganyan. Morality is ganyan, gano'n. Tapos habang nagpe-painting ako, para sabi ko, yung focus ko, nagpe-painting ako, pero yung pinag-aaralan ko, siya, na-absorb niya pa rin. So, hindi nawawala. So, kung may hobby kayo, ako ang hobby ko, painting. Find your hobby na parang, you can do it as your me time to absorb yung mga in-study nyo. Kung tingin nyo, nagbabasa kayo, go. Kung gusto nyo naglalaro after nyo mag-review, go. You have to find those alone time na parang i-absorb yung study nyo. Kasi mahirap naman po kung nag-review ka tapos hindi mo in-absorb. Yun po. Sa experience mo of being an honor student, Mika, ano yung mga subjects na sa tingin mo medyo mahirap talaga na na-challenge yung yung pagiging honor student mo? Math. Math. Pero parte kasi yun parang mula elementary nandun na yun, di ba? Parang hindi kahit anong sumpa ako sa math na gusto ko na mawala ka, hindi siya mawawala. So, yun talaga yung parang everyday kailangan mong paglabanan. Parang lagi ko nasa digmang pagpapasok ko, gano'n. So, kailangan po parang double attention or parang triple po yung ibibigay mong attention sa part na nahihirapan ka. Ako sa math po, pero I survive. So, kaya po natin yan. So, Mika, ano sa tingin mo yung mga ibang subjects pa na sa tingin mo makakatulong pagtungtong nila ng college? Yung mga subjects from high school or elementary? Bukod po sa math, I think English is another thing. Kailangan nyo po i-work on yung English. Kasi hindi siya nawawala, ewan ko ba. Kaya, dahil na diba multi-language, bilingual tayong person. So, parang number 1 is Filipino language natin. Pero pagdating sa mode of learning, or on English talaga yung nahanay. So, kailangan marunong kang maintindihan agad yung mga in a way na English. Kasi English yung laman ng modules, English yung teaching ng mga teacher. Kung hindi mo ma-work on yan ngayon pa lang, siguro magiging mahirap yung pag nasa college ka na. Kasi hindi mo naman pwedeng sabihin sa prof mo na parang pwede po mag-Tagalog kayo. Kasi more on ang mga subjects sa colleges is talaga, English. So, what about your personal life, Mika? Paano mo binabalanse yung barkada, yung enjoyment, yung pag-aaral? So, paano binabalance yung dalawa na yun? Yun po. So, bukod sa pagiging college student, nagbo-volunteer din po ako. Part ako ng Kabataan Party List, YAKAP, yung Youth Advocates for Climate Change, GDG, and I have work inside the university. So, lot of people will say na time management. Always time management and know your priorities. Kapag alam mo na may papasa ka sa subject na to and you have time to do it right now.
Para after that, meron kang span of time na pwede kang pumunta sa org mo kung may event man, makakapunta ka. So, yun po. Yung iba pang ginagawa nila, di ba, parang maggagawa sila ng time schedule na parang gagawin ko to, gantong panahon. Sa akin, hindi nag-work yun kasi I believe na yung creativity natin, minsan nawawala yan. Yung creativity natin, bigla lang yan, gusto kong gumawa ng ganyan. So, parang ang kailangan mong gawin, you do that, you list the task that you need. Kasi para din maalala mo na ito yung kailangan mong gawin. Ganon. Pero hindi mo ikakahon yung sarili mo na gagawin ko to. Kasi paano kung that time, you're not on yourself. Hindi mo kayang mag-work as a student. Diba? Parang hirap naman gumawa ng schoolwork sa parang, gagawa na naman ako, tapos habang maano ka, parang sobrang down ka, tapos gumagawa ka. So, kapag nandun ka sa stage na parang, you have to do this, and nasa down ka ng moment, you have to give yourself a time. Have a break. Always have a break. Yun yung inano ko sa sarili ko. Don't be hard on yourself. Kailangan din natin, human being din tayo. Kailangan natin ng pahinga. Hindi lang tayo estudyante, human being tayo. Yan po. Importante ba sa isang estudyante na may lamanan siya bago mag-aral? A big thumbs up. Kasi po, yun po lagi ang sinasabi sa akin ng mama ko. Nagagalit ang mama ko every time na hindi ako kumakain. Or every time na parang dire-diretso yung pag-aaral mo, tapos hindi ka kumakain. Hindi, wala pong papasok, tama walang papasok na learning sa'yo kung gutom ka. Kasi maririnig mo yun siya, habang nag-aaral ka. Nakaka-distract mo yun. Tapos ikaw, nasa na ako, biglang tumunog siya, diba? Parang you have to eat every time. Yung ibang, ako nga, minsan ang ginagawa ko, kung kaya kong pagsabihin yung kain at saka gawa, go. Parang gumagalaw kasi yung natin yung bunga natin. Kaya parang mas naaalala ko yung sulat ako habang kumakain. Kung kaya niyo po yung pwede po yun. Basta po wag natin kakalimutan kumain. Napakahalaga po yung sa buhay. Ito, hindi ko alam kung misconception lang ba ito or gumagana ba to. Totoo ba na ang pagkain ng mani is nakakatalino? Hindi siya nakakatalino, pero nakakatulong siya. Actually. In what way? Ewan ko, sa akin po, kumakain talaga ako ng mani, pero sa akin, bago ko mag-aral, hindi habang nag-aaral. Like, mag-aaral, lalo na po sa gabi, nag-work sa akin. Pero hindi ko masasabi na parang pag kumain ka ng mani, tatalino ka. Sana lahat na kumakain ng mani, matalino na. Hindi naman po yata. Parang, syempre parang yung pagiging matalino is yung ating own development. Parang yung parang hard work natin yun Ginawa natin. Huwag natin ibigay dun sa mani yung hard work na ginagawa natin. Tayo po yun. Kung tatalino ka, ikaw yun. Hindi yung mani. Let's say, may exam ako or may exam ka kinabukasan. Maraming estudyante nag-aaral lang a day before the exams. Ano ba dapat yung ginagawa ng isang estudyante? Hindi siya advisable na ganun. Kasi hindi naman siya parang bigla na lang, lalo na po kung napakarami ng re-reviewin mo, tapos a day before the exam ka ay naku be, magdasal ka. Hindi po siya ganun nag-work na parang, sobrang galing ko ba, aanin ko siya, kaya ko to ng one day. Hindi po, kasi parang sa akin, hindi rin ako continuous mag-aaral. Halimbawa, mag-aaral ako ngayon, hindi mag-aaral ako sa gabi, tapos hindi ako mag-aaral. Ganun po yung ginagawa ko. Kasi parang pag tuloy-tuloy naman siya, mahirap siyang i-absorb, parang tuloy-tuloy na study. Walang gap, bawat topic, hindi mo ma-absorb at topic na to, tapos pinasok mo agad sa topic na ganito, parang hindi mo ipapasok sa sarili mo na ganito yung nireview mo. So parang hindi advisable na mag-review ka ng gabi, tapos kinabukasan mag-test ka. Yeah. I don't think magagawa natin yun. No, pressure. Mape-pressure ka po sa pag-study, mape-pressure ka sa pagsagot, magra-ram lahat ng pinag-aralan. Ano sa tingin mo, Mika, yung best time na mag-aral? Okay. Best time for me, number one, nagigising kasi ako minsan alas 3. Halimbawa, kinabukasan may test. Lagi kong ginagawa alas 3, tapos bago matulog alas 3, parang ibabatin ko lang po ulit. Yung ganito yung ginagawa. Yun po yung parang mga topic na lagi ko naaalala kapag nireview ko siya na madaling araw at saka bago ko matulog. And then, yung pag-aaral naman
naman po, pwedeng, halimbawa, convenient yung ngayong oras na to, parang, I feel gusto kong mag-aral. Pwede po. Din po yung, kasi pati kapag nafe-feel mo na absorb at this moment yung pinag-aaralan, magandang sign yun na mga aralan mo, makakatulong siya pag nandun ka na sa exam. So yung madaling araw, totoo na na it's also one of the best time para mag-aral. Pero yung bunang araw, parang nakagising mo lang, tapos wala pang ganong utak mo. Hindi magiging papas. Parang maaalala mo siya sa exam. Lagi ko na, never done fail sa akin yun. Kasi laging naaalala ko yung nireview ko ng madaling araw. Nireview ko ito ng madaling araw. Okay, ganun po. Okay. Grabe. Even me, Mika, marami ako natututunan sa iyo na sana nalaman ko nung nag-aaral ako. But it's okay. So yung mga magulang dyan at yung mga viewers natin, mga estudyante, okay, kung sa tingin nyo, marami kayo natututunan kay Mika, please subscribe, like, and share. So going back, Mika, was there a time na nahati yung time mo kung sino uunahin mo? Yung pag-aaral ba, yung extracurricular mo sa university? May ganun naman po. Like, okay, recent is kahapon. Parang kahapon ko lang kahapon. Diba? And then, sa org ko, I have to make a pub-mat. Parang kailangan siyang post agad for pronouncement. And one thing I did is to say no. There are times na kailangan talaga natin mag-say no. Okay? Sabi nga sa Rights of Man, we have rights for autonomous. Kailangan nating na meron tayong karapatan na mag-no. Okay? Kaya natin mag-no kasi karapatan natin 'yun. Parang kung hindi mo kaya ngayon na gumawa nito kasi nasa biyahe ka or parang pagod ka, or may ginagawa ka, pwede ka magsabi sa orgmates mo na hindi ko kaya today parang ganyan. Pero when it comes to working naman, you have to, kung matagal naman yung deadline, ganun, kailangan i-manage, kung sumali ka sa ganitong org, tapos merong nag-aaral ka, you have to manage your time. Kasi kaya ka sumali, kasi alam mong kaya mo. So, to do that, kailangan mo i-manage yung time mo. Kasi sumali ka dun meron kang responsibility for both. So, yun, wag mo sayangin yung school mo, and wag mo sayangin yung org. Kasi, syempre, as an org, part ka nun Kailangan mong tumulong. May responsibility and obligation ka sa kanila. Yun po. Galing. So talagang balance talaga. Marunong mag-balance at kung talagang hindi pwede, you have to say no. You have to say no. Okay. So, going back doon sa studying habits mo, Mika. Let's say may pasok ko ngayon and then uuwi ka ng bahay. Diretso bahay ka ba? Aral agad? Or sometimes medyo may parang barkada moments ka pa? Yun, opo. So yung school ko is napakalayo sa amin. So kailangan kong mag-commute 3 hours bago yung first class ko. Oh my. Hindi, maliit talaga. Kasi North Caloocan po ako. Sobrang traffic po sa North papuntang Manila. So 3 hours lagi po yung 3 hours before the class. Kailangan kong mag-umalis ng bahay. So minsan, uwian naman ganun din po. Lalo na po pag uwian kasi inaabutan ako ng rush hour. So, kailangan pag gano'n, minsan, hindi ako agad umuwi Kasi alam ko namang maliliit din naman ako ng uwi. So, banding na tayo, na magbabanding po tayo ng mga friends kasi kailangan din natin ng time. Na parang, kailangan natin ng people. Parang, syempre, kailangan paglalabasan ng ng hinaing sa buhay. Kailangan mo rin na, tapos ka na sa ganito, magtatanong, ganyan. Syempre, yung pakikipagbarkada, hindi lang siya about sa masaya. Hindi lang siya about na parang barkada lang. Nakakatulong din to sa development natin sa pag-aaral. Sila din yung nag-guide sa atin. Halimbawa, natapos mo ng ganyan. Hindi pa. Pwede magpatulong. Diba parang, these people is also a connection. Connection to your goals. Kasi kung wala tong mga taong to, yung mga tutulong sa'yo, ikaw lang, di ba? Parang, ang sad naman na mag-isa ka lang gagawa ng things na yun. Di ba? No man is an island. So, kailangan natin ng mga person na tutulong sa atin. Mga tao na kahit pa paano magiging break natin, magiging recess natin. Kasi sila yung magbibigay ng kulay sa college life. Magbibigay kulay sa ating buhay. Na parang, okay, hindi yung buhay na to, yung college life, hindi lang siya about sa pag-aaral, focus sa study. It's about also
enjoying our lives, enjoying these people, and yun. Was there a time na binigyan ka ng prof ng grade mo na hindi mo deserve? Ng grade na hindi mo deserve? Anong, if there is, anong ginawa mo? Yung etong part naman ko, hindi siya parang personally lang. Parang nangyari to buong classroom namin. Parang, ano nangyari? Parang sobrang hirap ng mga pinagagawa niya. Maganda yung binigay niyang grade. Like, nagbibigay siya ng 1.25 sa aming activity, ganyan. Tapos, nung nakita mo yung final grade, dos ka, may ganon. Kung alam mong nasa tama ka, go. Questionin mo. But in a good, syempre, questionin mo siya in a good way. You asked for reference. You asked for the activities or the list kung ano po yung nangyari. Parang, saan ako nagkamali? Ganun. Ay, saan po may mali? Or parang, pwede po ba makahingi ng para po makita ko kung baka may na-miss ako? Ganyan. Kung alam mong nasa tama ka, pwede kang mag-ask. You can ask. Okay? May naman tayo. Pwede naman yun. Hindi naman masama magtanong. Then, pag nakita mo na parang, okay, may mali. Sa amin kasi nung may mali po sa computation. So, naayos naman po. Yun. So, naayos po pag nagtatanong naman tayo. Kasi kung mananatili tayong tahimik, wala pong mababago. Okay? Parang mananatili lang siyang gano'n. Tapos dadamdamin mo na parang ako ng ganyan kasi hindi ka nagsalita. Pero if you talk and nalaman mo yung reason, matatahimik ka. Okay, yun po. So kunyari, lecture. Mm-hmm. Diba? Ano yung technique naman sa pag-notes? Actually, hindi po ako masyado pala notes. Oh. Mas gusto ko kasi parang nakikinig sa prof. Kasi minsan ang ginagawa naman nila, sinisend nila yung pinaka-PowerPoint. Gano'n, parang pag sa akin, ang gagawin ko, pakikinggan siya, and then, or kung mag-notes man ako, sobrang scribble lang, parang nilagay ko lang yung mga important details talaga na sinabi nila. Alambawa, sa topic na to, ito yung mahalagang sinabi niya, ganyan. Tapos sa topic na to, then, when I go home, ang gagawin ko noon, kailangan kong mag-rewrite kasi ako ng notes. So, meron ng PowerPoint na binigay. And then, on this topic, I have box na ito yung sinabi ng mahalagang details about this. So, ganun po. Pero, yung iba po kasi talaga, mas nag-work sa kanya na nakikinig and nag-notes. Ina-apply ko yun minsan kapag yung prof ko, inaantok ako. So, kailangan kong mag-notes habang nakikinig. Kasi kung hindi, aantokin ako habang nakikinig sa kanya. So, habang nakikinig siya, minsan nag-notes talaga ako. Yan. Kasi focus ka wala kang time to sleep. Pag hindi ako nag-notes, matutulog ako sa klase niya. So, yari. Was there a time na na-disappoint ka sa performance mo? Okay. Yeah. I did a couple of times. Pero, kahit naman po parang you disappoint yourself, at least, kailangan mong tandaan. You always try to remember na at that point, you try your best. Okay? Na-disappoint ka, pero you try your best. Parang kailangan mong you always have to pat yourself na you did great. Kahit gaano ka small o large yung things na gawa mo. Kailangan mong ipat yung sarili mo na nag-succeed ka pa rin kasi trinay mo. Ganun po. So, pag naging masama tayo sa sarili natin, wala nang magmamahal sa atin. Kailangan natin mahalin yung sarili natin para gumawa din, pag mahal natin yung sarili natin, we always do our best. Kasi we know our capabilities. We know kung hanggang saan tayo. Ganun po. How do you maintain a positive mindset? Especially during yung mga challenging academic periods? Okay. Hindi naman po parang always positive tayo. Hindi naman tayo si Mr. B. Siyempre may mga times na down tayo. If you need to cry, cry. Hindi po yun masama. If you need to watch your favorite movies, go watch your movies. If you need to read your favorite books, read your books. If you need to go outside, have picnics, or meet your friends, go with it. Kailangan kahit natataon tayo and we have to accept that. Na parte yun. Hindi tayo parang lagi positive person na optimistic na kaya ko to, okay? Hindi tayo ganon. Hindi tayo robot na parang i-charge lang, okay na tayo. Hindi tayo ganon. Kailangan natin ng break. We have to give ourselves break. Have break every time in between. Kasi kung wala tayong break, madidrain tayo. Wala nang sense yung gagawin natin. If yung mga ginagawa natin is ginagawa na lang natin siya out of control. Gigising ako, gagawin ko to. Wala
wala nang challenge ang life. Wala nang enjoyment. We have to enjoy and study. Enjoy and study. Yun po. Ano naman yung kumbaga sa tingin mo na dapat ginagawa ng isang magulang para maging owner ng anak nila? Support and trust your child. Yeah. Kailangan yung supportan sila sa gagawin daw. Huwag nyo sila i-down na parang hindi mo yan kaya. Huwag mo gawin yan. No, don't do that. Please. Huwag nyo pong gagawin. And number 2, trust your child, your kid. Always trust them. Napakalaking ano po sa kanila na pinagkakatiwalaan mo sila. Kapag may pag alam ko parang dahil alam kong may tiwala yung magulang ko, yung tiwalang yun, pinanghahawakan ko siya. Hindi ko siya sinisira. Kasi if I break that trust sa akin, ang mangyayari nun, wala na akong kalayaan. Kasi sinira ko na yung trust nila eh. Hindi na nila ako papayagan sa ganito. So kapag may trust, parang para sa isang estudyante, kung may trust sa magulang, yung mama ko nga nagtitiwala sa akin, ba't wala akong tiwala sa sarili ko? So kapag may tiwala yung magulang mo, plus point yun sa confidence ng isang bata. Na parang, I can do this. Kasi nagtitiwala yung magulang ko eh. Mas nakita ko ng magulang kong lumaki kaysa mas nakita ko ng ibang tao lumaki. Kaya yung tiwala na binibigyan ng magulang is napaka-important sa confidence and self-esteem na binubuo ng isang bata. If you could give one piece of advice to students, aiming for academic excellence, ano sa tingin mo yung dapat nilang mga bagay na dapat nilang gawin at dapat hindi nila kinakalimutan? Okay. The piece of advice that I can give is you have to enjoy and always remember that failure is part of it. When you fail, it does not mean that it's the end, okay? You cannot bake a cake without getting the kitchen messy, okay? When you fail one point, it does not end there, okay? It ends when you stop doing it, okay? When you parang dumating ka na sa point na parang, ayoko na. That's the end. Pag sumuko ka, you lost it, okay? So, kung mag-fail ka man, you have to stand up. You fail once, you stand up, okay? There you go saying sa isang book, okay? I have this book, one of my favorite books. Parang, to remind herself na kailangan niyang tumayo. Tinato niya yung sa sarili niya. Okay, parang, fall 7 times, stand up 8. Kung madapa ka ng 7 times, you have to stand up 8. When you fall 8 times, you have to stand up 9. Okay? So, kahit ilang beses kang madapa, you have to stand up. Kasi matatapos lang yun if you didn't stand up. And that's the end of it. If you have dreams, kailangan mong tumayo hanggang sa nandun ka na sa point na you make yourself proud. Because I made it. Nandito na ako. Okay. Tapos, you aim for the best naman. Well, thank you so much, Mika. Again, ang dami ko natutunan sa iyo and I'm pretty much sure yung mga viewers natin marami din natutunan sa iyo. Grabe. Okay, guys, let's give it up, Mika. Thank you, everyone.